Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Siyete Cuatro Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, February 9, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Bilang na nasawi sa pananalasa ng bagyong Basyang, umakyat na sa 12. 467,000 na katao apektado naman ng bagyo. DILG binigyan ng 2 buwan ng mga LGU para alisin ang mga EPAL sign sa mga proyekto ng gobyerno. Isang opisyal ng PCG inimbitahan si Senator Rodante Marcoleta na bumisita sa Kalayaan Island Group. Palace Press Officer Claire Castro bumuelta kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa post nito ukol sa umano'y colostomy bag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, atake sa puso nangunguna pa ring sanhi ng pagkamatay sa bansa. Metro News sa truck kung marurot pa atras matapos mawala ng preno sa Caloocan City. Sa ating balitang S&T, pagkakaroon ng access sa social media ng mga batang wala pang 16, ipagbabawal na sa Spain. Lifestyle News, isang food sketch ng Italian painter na si Michelangelo na isubasta sa halagang 1.6 billion pesos. Sa ating namang music trivia, karawan ngayon ng American singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang I Feel the Earth Move at You've Got a Friend. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang babae sa China nagdulot ng mga aksidente sa kalsada dahil sa paulit-ulit na pag-iba sa posisyon ng traffic mirror na nagdadala umano ng malas sa kanilang buhay. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita at Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang nakaambas sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtayo ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na maaaring magkaroon ng 80 centavos hanggang piso na pagtaas sa kada litro ng diesel. Ang gasolina at kerosene naman ay posibleng madagdagan ng 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro. Itinuturong dahilan ng panibagong oil price hike ngayong linggo ay ang geopolitical tension sa Iran, partikular sa Strait of Hormuz, na nagbibigay pangamba sa epekto sa supply sa langis. 774 Balita Ngayon. Samantala, umakyat na sa 12 bilang ng napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Basyang. Ayon sa Office of the Civil Defense, 4 ang nasawi sa landslide sa Cagayan de Oro at 4 sa Lanao del Norte, habang patuloy namang sumasailalim sa verifikasyon ng isa pang naiulat na nasawi. 2 rin ang naiulat na nalunod sa Surigao del Sur at isa sa Agusan del Norte. Aabot naman sa 467,000 na individual o 132,000 na pamilya mula sa 850 na barangay sa Visayas at Mindanao ang naapektuhan ng bagyo. Nasa 445 naman na mga bahay ang nasira ng bagyo at nakapamahagi naman ang DSWD ng mahigit 66,000 na family food packs sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Samantala, assessment sa mga naapektuhang police assets at mga tauhan, ipinag-utos ng liderato ng PNP habang nagpapatuloy sa pagtulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Basyang. Angel Garcia sa detalye.
Nagsasagawa ng assessment ng Philippine National Police sa mga apektadong police infrastructure at sa kalagayan ng mga tauhan nito kasunod na rin ng pananalasa ng Bagyong Basyang. Kasunod dyan inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatos Jr. ang lahat ng commander ng mga units sa mga apektadong lugar na magsumite ng detalyadong ulat hinggil sa kondisyon ng kanilang mga himpilan, gayon din ng kanilang mga tauhan na layong agad na makapagkaloob ng kinakailangang tulong. Batay sa initial na assessment, nananatiling operational ang lahat ng linya ng komunikasyon at supply chain sa mga apektadong police regional offices. Patuloy din na kumikilos ang pambansang pulisya sa pagtulong sa mga operasyon ng paghahanap at pagsagip, gayon din sa pamamahagi ng tulong upang makapaghatid na agarang suporta sa mga residente ng mga sinalantang lugar. Ginagamit din ang mga available na resources ng pulisya para sa mas mabilis sa paghahatid ng relief goods, lalo na sa mga residenteng nananatili sa mga evacuation center. Ito si Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa pambalita, pagsuspinde sa death and permanent physical disability benefits ng PNP, pinapaimbestigahan sa Kamara. Itali po ihatid ni Grace Mariano. Pinapaimbestigahan ni House Deputy Minority Leader and mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa Kamara ang pagsuspinde sa death at permanent physical disability benefits ng mga kasapi ng Philippine National Police. Deni De Lima ang pagpapahinto sa nabanggit na mga benepisyo na nakapaloob sa Presidential Decree No. 1184 ay kawalan ng katarungan para sa mga tauhan ng pambansang pulisya na naglagay sa panganib ng kanilang sarili para sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa inihaing House Resolution No. 737 ay iginit ni De Lima na kailangang suriin ang polisiya upang mabigyan ito ng paglilinaw, lalo pat ang mga nakabinbing benepisyo ay lubos na kailangan ng mga apektadong pulis at kanilang pamilya. Git ni De Lima, imbes na bawasan, ay dapat pangang dagdagan ang mga serbisyo at benepisyo para sa ating kapulisan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774. Your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, binigyan ng DILG ng hanggang 2 buwan ng mga Local Government Unit o LGU para alisin ang mga pangalan, larawan at promotional material ng mga politiko sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, posibleng abuti ng 6 hanggang 8 linggo ang mga LGU sa buong bansa bago ganap na makasunod sa anti-EPAL policy. Pinuri naman ni Rimulya ang ilang LGU na nagsimula ng tanggalin ng mga billboard, streamer at sticker na nakalagay sa mga ari-arian ng gobyerno. Ipinaalala rin ni Rimulya na maigpiting ipinagbabawal ang self-promotion ng mga opisyal sa mga proyekto, sasakyan at programang tulong ng pamahalaan. Posibleng maharap sa mga kasong administratibo at suspensyon ang mga opisyal na lalabag sa kautusan. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inimbitahan naman ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senador Dante Marcoleta na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight ng ahensya sa Kalayaan Island Group. Sa post ni Tariela sa X, sinabi nitong handa siyang asikasuhin ang flight para sa senador. Hinimok naman ni Tariela ang publiko na bigyan si Marcoleta ng pagkakataon at nakatitiyak siyang totoong makabayan ang senador. Bukas din niya ang mga residente sa Pag-asa Islands na i-welcome ang senador. Ang imbitasyon ni Tariela ay kasunod na naging pahayag ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments para sa mga general ng Armed Forces of the Philippines o AFP, kung saan imunungkahi umano ng senador na i-give up na lamang ang Kalayaan Islands dahil ilan umano sa bahaging sakop nito ay nasa labas na ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Sa isang panayam, sinabi naman ni Marcoleta na binago ng kaniyang mga kritiko ang kahulugan ng kaniyang sinabi. Ayon kay Marcoleta, ang kaniyang mga pahayag ay may kaugnayan sa mga technical requirements upang mailista ang West Philippine Sea sa International Hydrographic Organization. Sa iba pang balita, Senator Amy Marcos itinangging siya naman ang pasimuno ng takdang kudita kay Senate President Tito Soto III. Narito po ang report ni Conde Batak. Conde.
Mariing pinasinungalingan ni Senator Amy Marcos na siyang pasimuno sa bantang kudeta sa liderato ni Senate President Tito Soto III. Iginit ng senadora na hindi siya ang kumumpas sa tangkang balasahan sa Senado at buong minoryaan niya ang makapagpapatunay nito. Katunayan anya huli na siyang nakaalam at sumapi sa naturang hakbang. Katwiran ni Senator Marcos, ang nagpaugong ng pagpapalit ng Senate President sa loob ng Senado ay dahil sa pangamba ng mga senador na nayayanig ang kanilang institusyon dahil sa mga kaso at kontrobersiyang hindi naman dapat ang mga senador ang managot. Ipinunto ni Senator Amy na hindi malaking bagay sa kanya mga diskurso at hindi pagkakaunawaan basta ito'y nasa tamang dahilan. Kaya naman lubos ang kanyang pagpapasalamat kay Soto nang panatilihin siyang chairman ng Committee on Foreign Relations kahit hindi siya kabilang sa mayorya. Matatandaang naunang sinabi ni Soto na isa sa nag-trigger ng kudeta attempt laban sa kanya ay ang pagkakatanggal kay Senator Amy bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Atak! 774 Balita Ngayon. Binueltahan naman ni Palace Press Officer Claire Castro si dating presidential spokesperson Harry Roque ukol sa naging post ito sa social media na tila mayroon umanong colostomy bag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, sanay na sanay si Roque na gumawa ng fake news. Inihayag ni Castro na puro chismis lang ang inaatupag ni Roque para siraan ng Pangulo at ang administrasyon sa halip na harapin at sagutin ng mga kaso laban sa kanya. Wala na anyang ginawa si Roque kundi abangan ang kalusugan ng Pangulo. Nilinaw naman ni Castro na walang colostomy bag si Pangulo Marcos at dapat pinanood ni Roque ang buong video ng event na dinaluhan ng Pangulo upang makitang walang nakalagay sa tiyan nito. Harry Roque, hindi ka magtatanong kay Auntie Claire kung ikaw nanood ng buong video at kung hindi ikaw malisyoso at gumagawa ng mga fake news, Inday Harry. Diba? Abogado ka pa naman, naturingan. Dating human rights lawyer. Pero gumagawa ka ng kwento? Ano yan, para ipakain mo sa kapwa mo bitre? At nagpapasaya ito, yung mga kasinungalingan nyo, nagpapasaya sa inyo. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtatag ng komite para sa paglahok ng Pilipinas sa Green Expo 2027 sa Japan. Chanel Salazar sa detalye. Bumuo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang interagency committee para ihanda ang paglahok ng Pilipinas sa Green Expo 2027 na gaganapin sa Japan mula Marso hanggang September 2027. Sa ilalim ng Administrative Order No. 41, itinalaga ang Department of Agriculture bilang chairperson at ang Department of Tourism bilang vice chairperson ng Philippine Organizing Committee. Kasama rin sa komite ang mga pinuno ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, National Commission for Culture and the Arts, at Center for International Trade Expositions and Mission. Layon ng Expo na itampok ang biodiversity, sustainable agriculture, makabagong teknolohiya, high-value crops, agri-fishery products, ecotourism, at kulturang pamana ng mga kalahok na bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, tugma ang paglahok ng Pilipinas sa Green Expo 2027 sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, lalo na sa layuning palakasin ang agrikultura, agham at teknolohiya at sustainable development. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makipagtulungan upang matiyak ang matagumpay na paglahok ng bansa sa nasabing international event. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. 8 minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nangunguna pa ring sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang atake sa puso na bunga ng pagtaas ng bilang ng mga taong may hypertension. Sa datos po ng Department of Health o DOH, isa sa bawat 3 Pilipino ang nagkaroon ng sakit sa puso noong 2024 kung saan nanguna ang ischemic heart disease sa sanhi ng kamatayan na umabot sa 60,000 o halos 2 sa bawat 10 tao.
Inihag naman ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na preventable ang sakit at isa sa pinakasimple ngunit pinaka-epektibong hakbang upang hindi magkaroon ng sakit sa puso ay ang pag-iwas sa maaalat na pagkain. Baka para sa akin na ito, darling, Maalat na pagkain na may asin, toyo at patis. Nako. Ayon sa mga health expert, wala na ngayong pinipiling edad ang hypertension at heart disease na dati ay sakit na mga nakatatanda lamang, ngunit ngayon ay may mga kabataan na ring dahil sa lifestyle at kawalan ng ehersisyo o pisikal na aktibidad. Panibagong kasunduan naman sa pagmimina na nilagdaan ng DENR at Department of Economic Affairs ng Amerika, tinuligsa. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Mariing kinundina ng kinusang magbubukid ng Pilipinas ang Memorandum of Understanding na linagdaan ni DENR Secretary Rafael Otilla at US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Helvers hinggil sa pagdinang ng rare earth at critical minerals. Tinawag ang kasunduan na Filipino-led industrialization, ngunit ayon sa KMP sa realidad ay nagsisilbi ito sa interes ng Estados Unidos at ng mga dayuhang korporasyon sa gitna ng pandaigdigang agawan sa critical minerals. Ayon kay Danilo Ramos, ang chairperson ng KMP, sa ang Pilipinas sa pinakamayamang bansa sa mundo pagdating sa mineral na may 900 bilyon hanggang 1 trilyong dolyar na reserba ng nickel, copper, gold, cobalt at iba pang mahahalagang mineral. Ngunit wala pang 1% anya ng gross domestic product ang ambag o galing sa pagmimina, habang milyong-milyong hektarya ng sakahan at lupang ninuno ang binubuksan at nasisira sa mining exploration. Kinakasangkapan anya ang global energy transition at pagtaas ng demand sa electric vehicles, renewable energy, electronics at semiconductors upang bigyang katwiran ang agresibong pagmimina sa kanayunan. Ayon kay Ramos, inaasahang triple ang pandaigdigang demand sa mga mineral na ito pagsapit ng 2040. Tinuligsa rin ng KMP ang pahayag ng DENR tungkol sa responsableng pagmimina at iginiit na sa napakahabang kasaysayan ng large-scale mining sa bansa. Napatunayan na ang dulot nito ay polusyon sa tubig, pagkasira ng sakahan, kakulangan sa pagkain at paglabag sa karapatang pantao. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Humarurot paatras ang isang truck sa kahabaan ng Camarin Road, Caloocan City. Ayon sa driver ng truck, hindi kumagat ang preno ng truck dahilan para maatrasan niya ang sasakyan na nasa likod niya at magtuloy-tuloy ang mabilis na pag-atras hanggang sa tumagilid sa gutter. Natamaan din ng truck ang isang poste ng lokal na pamalaan ng Caloocan. Ayon sa North Caloocan Traffic Sector, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property ang driver ng truck. Patuloy pang inaalam ng motoridad ang kabuang halaga ng pinsala. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 83 centavos. Nasa 69.29 o 69 pesos and 29 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 60 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 69 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi February 8. 58, 35, 30, 29, 13 at 21, kung saan naabot sa 75 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 14, 39, 4, 34, 11 at 9, kung saan ang papremyo ay aabot sa 38,903,429 pesos and 56 centavos.
Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, pagkakaroon ng access sa social media ng mga batang wala pang 16 years old, ipagbabawal na sa Spain. Detalye mula po kay Rose May Miranda, RM. Ipagbabawal na ng pamahalaan ng Spain ang pag-access sa social media para sa mga minor de edad na wala pang 16 na taong gulang at ang mga platform ay kinakailangan ng magpatupad ng age verification system. Inihayag ito ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez bilang tugon sa mga reklamo hinggil sa paglaganap ng hate speech, pornographic content at disinformation sa social media na umano'y nagbibigay ng negatibong epekto sa mga kabataan. Maliban sa mga nabanggit na hakbang, ang gobyerno ng Espanya ay nakatakda ring magpakilala ng bagong panukalang batas ngayong linggo para panagutin ng mga social media executive para sa mga illegal at hate speech content, gayon din na gawing criminal offense ang algorithmic manipulation at ang pagtaas ng illegal content sa mga naturang platform. Sinabi pa ni Sanchez na hahanap din ng mga prosecutor ng mga paraan para imbestigahan ang mga posibleng legal na paglabag ng Grok na isang artificial intelligence sa social media application na X ni Elon Musk ng short-form online video platform na TikTok at ng Instagram. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman po lifestyle news, pagkakaroon ng access sa social media ng mga batang wala pang 16 years old, ipagbabawal na sa Spain. Sa ating lifestyle news, isang food sketch ng Italian painter na si Michelangelo na isubasta sa halagang 1.6 billion pesos. Narito po ang report ni Mika Fajardo. Mika! Naibenta sa tumataginting na halaga ng 1.6 billion pesos ang isang bagong tuklas na food sketch ng Italian painter at sculptor na si Michelangelo sa isang auction sa Estados Unidos na nagtatakda ng isang bagong record para sa anumang gawang nilikha ng Renaissance master. Ang maliit at pulang shock na sketch ay isa sa humigit kumulang 50 pag-aaral na ginawa ni Michelangelo para sa Sistine Chapel, kabilang sa kanyang mga pinakatanyag na mga gawa gaya ng mga sculpture na David at La Pieta. Ayon sa auction house na Christie's, natukoy nila bilang orihinal na gawa ni Michelangelo ang sketch matapos magpadala ang may-ari ng litrato sa online auction estimate request portal nito. Napatunayan ng isang eksperto na ang sketch ay ang kanang paa ng figure ng Libyan Sibyl na nasa dulong silangang parte ng fresco sa kisame ng Sistine Chapel. Humigit kumulang 10 sketch lamang ni Michelangelo ang kilalang nasa pribadong pagmamay-ari. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong araw na ito ng Monday, kaarawan ngayon ng American singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang I Feel the Earth Move at You've Got a Friend. Favorite ni Darlene din to no? Ito ba yan? You've Got a Friend. Sino kaya ito siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, February 9, taong 1942, isinilang sa Manhattan, New York, USA ang singer, songwriter, and musician na si Carol Joan Klein, o mas kilala ng lahat bilang si Carole King. Si Carol ay kilala sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa pop music. Nasa halos 120 mga kanta ang kanyang isinulat o naging co-writer siya na nag-top sa Billboard Hot 100 noong bandang bahagi ng kalagitnaan ng 20th century, habang 61 mga awitin din niya ang umabot sa top spots sa UK charts. Dahil sa mga tagumpay na ito, kinilala si Carol bilang isa sa most successful female songwriter sa UK singles charts mula 1962 hanggang 2005. Sa kabuuan, mayroong 25 solo album na inilabas si Carol, kabilang ang critically acclaimed na Tapestry na nag-top sa US album chart ng 15 linggo at tumagal sa chart sa iba't ibang spot ng 6 na taon. Maraming pakilala na ang natanggap ni Carole King, kabilang ang 4 na Grammy Awards, pagkakaluklok sa Songwriters Hall of Fame,
at 2 beses sa Rock and Roll Hall of Fame bilang performer at songwriter. Habang noong 2013, nauwi niya ang Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song na kauna-unahang babaeng recipient nito. Noong 2015 naman, kinilala siya ng Kennedy Center Honors na kumikilala sa mga malalaking kontribusyon sa performing arts ng American culture. Ilan sa mga sumikat na awitin ni Carole King ay ang I Feel the Earth Move, It's Too Late, Fire and Rain, Tapestry at ang You've Got a Friend. At yan hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang babae sa China nagdulot ng mga aksidente sa kalsada dahil sa paulit-ulit na pag-iba sa posisyon ng traffic mirror na nagdadala umano ng malas sa kanilang buhay. Naku, bakit kaya? Paanong nagdadala ng malas sa kanilang buhay itong traffic mirror? Alamin natin sa balitang kakaiba ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin! Good morning, good morning. Darlene at Albert, sa lahat natin mga kanyuse, Lunes na. Ito ang pinaka-most challenging day. Oo, para syempre. sa mga nagtatrabaho kasi transition Galing kang day off, di ba? Day off, tapos break na naman. Correct. Pero, okay lang yan. At least mayroon kayong trabaho. Tama. Kasi lahat may trabaho ngayon. At pasalamat tayo. Sa ating balitang kakaiba, alam mo, literal na mirror on the wall. Oo. Tell me who's the culprit sa more. Eto na, kaliwat kanang aksidente ang naranasan sa isang komunidad sa Shanghai, China. Nang dahil sa isang traffic mirror sa isang kurbadang kalsada na palaging nababago ang posisyon. Ayon sa mga otoridad, kahit lagi nilang inaayos ang posisyon ng salamin, ay lagi pa rin itong nababago. Matapos ang 2 buwan, doon natuklasan isang babae pala na nakatira sa tapat ng traffic mirror ang dahilan ng paulit-ulit na pag-iba ng posisyon nito. Hindi pala yung mga dumadaang sakyan. Kasi baka minsan dahil nagbabibrate yung... Nagagalaw, no? Nagagalaw, ano? Matapos ang 2 buwan, doon nga natuklasan nila, no? Ayon sa asawa ng babae na tinukoy lamang sa apelyedong Luo, nitong mga nakaraang araw ay paulit-ulit sila nakararanas ng hindi magandang pangyayari at may problema rin sa kalusugan ng kaniyang asawa. Bunsod nito, nagpakonsulta sila sa isang feng shui expert at lumabas ng traffic mirror sa tapat ng kanilang bahay ang nagdudulot ng kamalasan daw sa kanila. Upang maputol ang bad luck sa kanilang bahay, sinunod ng babae ang payo ng kanilang feng shui expert na ibahin ang posisyon ng traffic mirror. Kaya, gayon man, nagdulot naman ito ng aksidente sa mga sasakyan dahil hindi nila nakikita ang kanilang kasalubong sa kurbadang bahagi ng kalsada. Binalaan naman ng mga pulis ang mag-asawa na maaari silang masampahan ng kaso kapag inulit pa nila ang pagbabago ng posisyon ng traffic mirror at maaari silang maging responsable sa mga maitatalang aksidente sa kanilang komunidad. Pero alam mo naman, no, pag naniniwala ka sa feng shui, talagang... gagawin mo lahat, di ba? Para maiwasan yung mga bad luck, no, Doc Justin? May pangamba siguro sila talaga pag hindi na babago. Kaso, ayan na, may bad luck lang dumating. Pwede raw kayong makulong at makasuhan, di ba? Correct. Yan, mahirap nga naman din. Tsaka kasi, di ba, yung mga traffic mirror, Doc Justin, nilagay yan dyan dahil for safety, di ba? May dahilan bakit yan nandyan. Kaya hindi po natin po pwedeng basta na lang galawin or ilipat yung posisyon. Ay, nako, maraming ganon. Kahit nga yung mga signages, pinapatimbang na ng ibang loko-loko, Pati yung mga ng manhole, no? Yung takip. Nako. Ba, delikado yan, ha? Kasi mag-cause yan ng aksidente. Oo, tsaka bukod pa dyan, Doc Justin, yung manhole pag walang takip, lalo na kung bahain yung lugar. Naku, baka may malaglag pa dyan, di ba? Wag naman. Ay, nako. Paalala lang ito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako, si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba.
Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating topic ngayong araw po ng Monday na ating pong bibigyan ng opinyon. Pabor ba kayo sa panukala na buwagin ang Senado at Kamara at lahat ng local legislative councils para makatipid ang gobyerno at maibsan ang katiwalian sa bansa? At bakit? Oy, maganda ang topic nito, Darlene. Kasi mamaya, himay-himayin natin. Ano ba yung advantage nito? Yes. Oo. Kasi 'di ba tuwing nasasangkot sa mga kontrobersiya ang Senado at Kamara, marami rin sa ating mga tagapakinig yung nagsasabi na buwagin na lang itong Senado at Kamara. Narinig ko na yan sa mga nagkukwentuhang barbero. Correct. Kaya naman mga kanyusik, ano po ba ang inyong masasabi sa ating topic ngayong araw po ng Lunes? Pabor ba kayo sa panukala na buwagin ng Senado at Kamara at lahat po ng local legislative councils para makatipid daw po ang gobyerno at maiwasan ang katiwalian sa ating bansa? At bakit? Ayan. Tsaka pag natanggal daw yan, mas mapapadali yung proseso, legislative process. Ngayon, kung ang iba ay pabor dyan, Darlene, paano yung mga politiko na masasagasaan ng panukala na to? Okay, mamaya. Magandang topic ngayon. Himay-himayin natin yan, Albert, itong ating topic ngayong araw po ng Lunes. Pero para doon sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinyon, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, February 9, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Oranyo. At ako naman, si Albert Antibo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.